Nelson, ay no isang araw nakita ko, ay isang araw ba yun? Miyerkules. Bago kayo nagtapos, nag-privilege speech pa po kayo, Sen. At mukhang pinatutungkulan nyo pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ba yung gist nung ano na yun? Yung, hindi ko pinatutungkulan yung chairman ng Blue Ribbon. Okay. Ang aking gustong bigyan ng clarity o clarification, merong dalawang pagpapahayag na inconsistent sa bawat isa. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Opo. Kasi kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa 19 Congress. Sa 19 Congress. Ang ibig niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong GOS at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi hindi lamang sa panig ng minority, ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas yan sa pahayag almost 100%, ano ha? Nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ngayon ang total is 100 billion. Yun mga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Lahat pala kayo. Ngayon, na-unsettle ngayon yung... Hindi pa ako kasali sa... Hindi pa ako senador noon. Ako nga, hindi ako kasali ron. Siguro tatlo kaming wala ron. Si Senador Erwin. At saka si... Senador Bam. At saka Senador Kiko Pangilinan. Mga wala pa po ng 19 Congress yun Yun mga ganun. Pero yung karamihan ng senador, sabi niya, almost all. So, merong negative... na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. Na para bagang nangupit yun lahat. Ang tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yon. Kinalunisan, nakita niyo ang headline. Yun din. Yun nga. Opo. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Opo. Talagang. Broadsheet. Headline banner, talaga. Banner so, story. Ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga... Sa kapwa senador. Sa kapwa senador. Nabahala ngayon. Nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahapunan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24. Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami ang dumating, 7. Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagan yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano masalitang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So, pakinggan nyo, yun ang paliwanag niya. Sige po. Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa,
alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama, tama. Ano ibig sabihin nun? Ano, no? Ngayon, isa pa ako. Hindi ba nga ako nung magsimula sa kanyang privilege speech, inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral, nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being, for now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. Mailagay. Oo. Ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng regular process, Oho. ba't mo tinanggihan? Di ba? Oo, budget tinanggihan si Cabral. Kaya nga sabi ko, merong dito may mix dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede man yung i-clarify yan. Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, pag akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisihan at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen, 500? Yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Oho. Yun ang pinakabuod ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema dyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senador Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay Kasi po. siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si JB. Sa podium. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para nag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan ka niya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magpi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, Hindi mo tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan.
Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. Apat yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung apat na committee report, isiningit pa yung pagko-congratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Yung Alas Pilipinas Alas yata Pilipinas, yun. Napakarami na naman congratulatory speeches. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Ha? Ay, gano'n na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Sabi niya, Mr. President, sabi niya gano'n, a brief manifestation only. Okay. Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation lang. Brief manifestation. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Kailangang maliwanagan po ninyo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Kahuli-huli na ako. Para sinadya nung magsalita ako apat na lang kami dun eh. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangang ma-record ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Nakuha nyo? Opo. Plano nila na ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka kung ano naman sasabihin yan. Nasa sa inyo, hinuli ako. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige, boss. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntan ko pa rin si Senator JB. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, kayo na dapat. ako na. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos, yung Alas Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Naman. Sabi ni Risa, well, maybe gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman okay lang. Sige. Nako. Di ba? Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon,
Oho. O subukan nilang mag-caucus ngayon. Talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung ano yung ginagawa nila. Aha. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Aha. Oo. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin eh, kumisan may pakiusapan talaga rito eh. Meron Totoo akong po pagkakataon naman. Oo talaga naman. na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Ah. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung kung makikita nyo, apat na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Oo, baka uuwi rin yan. Oho. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun ha. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway.